Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, aming guro. Nagagalak kaming makita kayo muli. Okay, nagagalak din ako makita yung magaganda at gwapo niyong pagmumukha ngayong araw. O hindi yun siya bola ha, kasi maganda rin si Ma'am na yun, di ba? So, okay lang ba ngayong araw? Okay lang ba? O sige, harapin na ninyo mga katabi. Harapin. Okay, tanongin nyo. Okay ka lang ba? Okay lang ba? Bida, kasi kayo ang bida ngayong araw. So, ibig sabihin ng bida ay pakipasa, una, Bawal makipag-usap sa katabi. okay, bawal mag-chismisan ha? Okay, ang sunod. Iyaan ang kanyang kamay kung nais sumagot. Okay, next. Titinan sa sarili ang mailalim sa lahat ng oras. Okay, tandaan yung disiplina ha. Huwag maingay, huwag makipag-chismisan, huwag nanood ng maayos ha. Makinig kay Ma'am Joy. At ang ulit, Aktibong nakilahok sa bawat gawain. siyempre kasi kayo ang bida ngayong araw. So bago tayo magsisimula, ay magkakaroon muna tayo ng pagpapalik-aral. Titignan ni Ma'am Joy kung nakikinig kayo kay Ma'am Angel. Last na topic. So ang ating gawain ay meron kayo itong pumili ng isang picture. So ito yung mga picture papunta sa Encantadia. So, bawat picture meron niya mga katanungan. At dito magbibigay si Ma'am, no? Sa aking mahiwagang baso. At ang pinakamaswerte sasagot sa unang katanungan ay si Mamangan. Ang swerte mo ngayong araw. Mamangan. Sige, tayo Mamangan. Anong grupo ang gusto mong pasukan? Saan? Ito, violet? Ito? Bakit ito? Wala lang? Sure? O sige, ito daw yung napili ni Mama. Tingnan natin kung ano ang laman ng pinto. Kung maswerte ba talaga siyang sasagot ngayong araw. So, ang laman ng pinto ay libre ka. So, ibig sabihin niya, walang tanong kay Mamangan. Okay, next. Candidate number 2. Sino kaya siya? Si Avena. Avena. Ay, hindi mo sa harap ko. Si Avena, anong pinto ang iyong gustong pasukan? Yung pink na pinto. Sige, magsalatan yung pink na pinto. Yes, meron itong laman. Okay, welcome to Encantadia. Pag-ibasa. So, anong sagot dito? Lavenas. Ano kaya? Diba ito yung mga karapatang tao? Nag-discuss naman. Karapatan sa ekonomiya, karapatan sa karapatan sa pama. Sige, ano? Anong sagot? Tumutuloy sa pamumuhay ng isang tao sa isang lipunan walang digmaan. Anong sagot? Wala? Okay, sino ang gusto makatulong kay Avena? May friend ka? O sige, parang friend. Sino mo? Okay, Abdullah. Anong sagot dito? Sa tingin nyo kaya? Karapatan daw sa kapayapaan. Tingnan natin ang tamang sagot. Ito ay karapatan sa kapayapaan. Okay, mahusay ni Gana. Dalawang palakpak si Abdullah. Okay. Ang susunod na sasagot ay
topic ko. So, tignan natin kung ano ang meron dito. Okay, ang muna din tayo nagkakaroon ng katanungan. Ano ang karapatan ang nagbibigay-digil na ang bawat mamamayan ay dapat na ginawang sa kaunlad na ekonomiya at mga programa ng bansa? Ano kaya sa tingin mo? Rizal? Hintayin natin na makasagot sila. No, kasi alam ko nagkasulat. Hintayin natin lang. Grabe ka energetic si Pinky ngayon. Sige, ano na Rizal yung sagot? Karapatan sa ano? Pag-unlad na ekonomiya at mga programa ng bansa. May, ano dyan? Anong meron dito? Anong karapatan ito, Winnie? Ay, Winnie? Rizal, anong karapatan ito? Walang sagot? Sige. Tawagin yung best friend mo. Si? Chantal? Okay, Chantal, anong sagot dito? Karapatan sa kaunlaran. Tignan natin kung tama yung sagot ni Chantal. Okay, ang tamang sagot ay karapatan sa kaunlaran. So, mahusay Chantal. At nakuha mo ang tamang sagot. Okay, bigyan na dalawang palakpak si Chantal. Okay. Ang susunod na sasagot, meron na lang tayo dalawang pintuan. Okay, mag-pray na kayo. Si Usman. Sino siya? Okay, Hana. Anong pinto gusto mong buksan? Dalawang brown tsaka violet. Okay, brown daw. Tignan natin kung anong naman daw. Brown. Ito ay, ano daw naman ang katanungan. So, ang tanong dito, anong karapatan ang tinutukoy sa kalayaan ng isang tao na bumoto, magpahayag ng opinyon at makinahog sa pamahalaan? Ano kaya sa tingin mo? Karapatang ano, Raihana? Anong sagot? Sige, tulungan. Meron kang alam. Sige, Raihana, anong sagot? Meron? Meron kang sulat dyan? Okay, sino makakatulong kay Raihana? Sino kaibigan mo, Raihana? Si? Okay, sino meron siya? Okay, tayo. Anong sagot dito? Yes, anong sagot? Jessica? Jessa? Okay, Jessa. Anong sagot dito, Jessa? Karapatang sibil ba? Tingnan natin kung karapatang sibil. Karapatang sibil at pampolitika. So, muna si Jessa ng isang pang-aling salita, yung pampolitika. So, ano ha? May pampolitika sa koran siya. Okay, ang pinakalas na picture, titignan natin kung sino. Si Solid. Napakaswerte mo, Solid. Okay, ang pinakalas na picture para sa iyo. Baka pag-usa ito ng Encantadia. Tingnan natin. Okay. So, ang tanong, anong karapatan ang nagsisiguro na ang bawat tao ay may access sa edukasyon, trabaho, kalusugan at sapat na pamumuhay? Ano? Kaya, hindi ko lang nag-iimig ka ng angel, so boto kayo. Ano? Okay, girlfriend. See? Okay, may sagot ka? Okay, sino ang gusto tumulong? Sige, Chantal. Anong sagot, Chantal? Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Chantal. Okay, ang tamang sagot dito ay karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. So, tingnan tayo ang palakpak si Chantal. Okay, at dahil dyan, napansin ko na hindi kayo nagasulat, hindi kayo nagiginig sa klase ni Mapidya. So, next time ha, makinig kayo ng mabuti upang makasagot kayo sa ating katanungan. Okay, ang susunod naman natin gawain ay tinatawag kong bukas ang mata, bukas ang isip. Kasi magpapakita si Mami Dion ng isang video. At pagkatapos
Bacolod City. Sa investigasyon, pinagbabaril si Andres habang pauwi siya matapos bumili ng ulam kagabi. Nakatakas ng gunman sa kanyang motor na minamaneho ng isa pang kasabuhan. Nakatutok ngayon ang PNP sa pagpapalabas pa ng kaso murder na nasa panapong sa iyo serviceman ay sinasagot sa pagpatay kay transgender Jennifer Lotte. Ayon kay PNP PIO Chief Senior Superintendent Wilson Mayor, ang focus nila ngayon ay mas mapatibay pa ang ebidensya sa sutunglayan na kay Private First Class Joseph Scott Pemberton. Bukod sa mga ebidensya, itinuturing din nilang mga legal component at testimonya ng mga saksi. Pinag-review ng NTC o National Telecommunications Commission ang operasyon ng ABS-CBN matapos sinukusok ang kanilang pagkisa. Indian Silvio Tibero sa mga insidente ng rape, sexual abuse at child marriages na nakalak daw sa komunidad. Ayon dyan sa Secretary Jesus Cristo Bermuda, noong huli pa lang, sinapahan ng patong-patong na reklamo ang leader ng grupo na si J. Vincent Hilario o alias Senior Aguila at 12 miyembro kabilang ang sex trafficking at human trafficking. Okay, so muna, nagtatapos ang ating video. So, napansin ko na lahat nagasulat, nag-take note, at nakikinig. So, ano yung napansin niyo sa video? Ano yung nag-isanon niyo? Pagtatay, ano pa? Kaso, rape, ano pa? So, ano yung ibig sabihin na? Ano yung nakikita niyo doon? Mga? Tama ba ang kanta, ba? O, di ba mga ano yun siya? Mga kaso, mga problema o mga issue. So, ano yung mga problema o issue na tinalakay ko sa balita? Sige, magbigay nyo ng isa. Parang inaantok ata si Sinero. Si Bobby Fiesta. Sige, magbigay daw ng isa issue na nakita mo doon sa video. Pagpatay ng ano? Tao? Sinong tao? Kapitbahay mo? Sino? Pagpatay ng tao? Ha? O sige. So natulog siguro siya ng kaunti. No? Hindi niya nalaman kung sino yung namatay. So doon sa video nakita natin na merong pinatay na isang babae. So sino ba? Okay, Mickey. Anong nakita mo doon sa video? Si Zara Alvarez, yun yung sinabi ni sana yung amo. O yun yung sinabi niya kanina, yung pagpatay. Ano ba? Malubat ko, ano ba? Pagpatay, ano ba nakita ninyo? Narinig ninyo? O? Joanna? Joanna? Pagpaso na? Tayo, Joanna? Paso sa ano? Ano yung pinaturan? Sino pinaturan? Okay, so napansin ni Joanna na merong tao kinasuhan doon. Okay, sino pa? Okay, si? Magtatawag ako si Plana. Okay, Plana! Ano sa? Ano nakita mo doon sa, sa may video? Bella. Okay, Bella. Ano nakita mo doon? Napansin mo, anong issue ang doon? Di ba marami yun? Hindi lang yun isa? Rape? Okay, rape? Yes! Tayo! Richard, ano pangalan mo? Okay, Richard, tayo. Ha? Human trafficking. Okay, mabuti. So yun, yung mga issue na ipakita doon. At meron pa mga issue no, na hindi ninyo napansin. Mamaya, isa-isahin natin yun. Okay, so, saan kaya na bansa? No, nangyari yung issue yun? Pilipinas ba? Meron na marami. Okay, sa Pilipinas, dito sa sarili nating bansa. Okay, parang nagdadalawang isip ako doon, ha? Okay, basta sa maikling video at maikling talakayan natin. Ano sa tingin ninyo yung ating magiging paksa ngayong araw? Yung magiging pa? Di ba nakita natin may mga issue? Katatakot tao, ano? Katatakot tao sa ano? Sa? Ano yung nakita ninyo kanina, mga ano yun sila? Mga problema o issue na saan bansa? Issue ng Pilipinas pagdating sa ano? Sa? Anong sagot mo kanina? Sa? Yes, Mickey, anong sagot mo kanina? Karapatang pagtao. So,
araw ay ulit pagbibasa, sabay-sabay. Okay, so ito yung magiging leksyon natin ngayong araw. Yung mga issue pagdating sa karapatang pantao. Di ba alam nyo na kung ano yung mga karapatang pantao na meron tayo? Okay, so titignan natin, pero alamin natin kung ano yung mga issue na yun. Okay, so sunod. Bago yan, ay babasahin natin ang ating layunin sa araw na ito. Okay, pagbasa ng sabay-sabay lahat. Okay. So ito yung magiging layunin natin ngayong araw. Una, ay tutuloy natin yung mga issue at yung mga solusyon patungkol sa karapatang pantao na hinaharap ng Pilipinas. So diba, nalaman nyo na yung ibang issue kasi nakita natin yun siya doon sa may video. So ang susunod natin layunin ay naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga karapatang pantao. So ibig sabihin, pagkatapos ng ating klase, malalaman nyo na o nasasabuhan ninyo kung ano yung karapatang pantao, gaano importante yung karapatang pantao sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang estudyante. At ang panguli, nakakagawa ng human diorama. Sino familiar sa human diorama? Wala? Yung freeze. Introduction of the freeze. Then, explain ng leader. Yun yung tinatawag na human diorama. Okay, sila nakakaalam nun? Sure? Wala nakakaalam? Okay, so, in-expect ko na maging maganda yung presentation nyo dahil na magkikilala natin kung sino yung mga actor at actress ninyo mamaya sa ating gawain. Okay, so bago yan, ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong gawain. At maintindihan nito si Ma'am Nicole mamaya kung ano yung mga salita na ginagamit ko na hindi masyadong common or kilala sa inyo, pamilya sa inyo. So, ang ating gawain yung tinatawag na i-pares mo. Okay, so na gustong sumagot sa number 1. So, number 1 ay, ito yung mga salita. At kaya natin ninyo sa hanay kung ano yung ibig sabihin ng mga pag-uusap dito. Okay, sino gusto? Kaya na lang, magtatawag si Ma'am ninyo. Okay, let's go. Okay, number 1. Ano sa tingin mo yung tamang sagot? Letter B. Tignan natin kung tama yung letter B. Defenders. Mga taong nagtatanggol at pumaprotekta sa karapatan ng ibang tao. Okay. Number 1 ay letter B. Tama si Ate. Okay, pagdating sa number 2. Red tag. Ano kaya yan? May red na tag, ma'am. Ano yan? Basahin dito. Sino ba ang gustong sumagot? Maliban kay Queenie. Si Chantal. Sino pa? Okay, magtatawag ko si Limba. Yes, Limba. Ano sa tingin mo? Yung sagot dito sa number 2. Yeah? E? C. Okay, letter C daw. Papatay sa isang tao na hindi dumadaan sa pwede o legal na proseso. Tama ba? Letter C. Okay, ito ay? Mali. Ano sa ganda? Letter E, pamimili?
ng reverted verb. Tama ba yung letter B sa delta? Okay, ito ay tama. Bigyan na kayong palakpak si Roshani. Okay, next. Doon kayo. Ano kayo ito? Ibig sabihin ito. Siba, iba, o may magkakaroon ako? Si Fernandez. Sina? Yes, anong sagot? Tayo ito. Letter C, pagtapas sa isang tao na hindi lumaraan. Ano sino gusto tumulong Rizal. Baliban kay Nikki, sino ka? Okay, Andrea, ano sa tingin mo yung tamang sagot? Letter D, pamingin sa isang tao. Sure ba? Tama? Nagtatanong ako, tama ba? Okay, tama sa kapita ay letter? Letter B. Okay, pag sinabi natin kayo, ito ay pamingin ng isang tao. Teka, sige ko na. Teka, gagamitin ito mamaya ni ma'am. Okay, ang ibig sabihin ng version, pamingin sa isang tao, nagawin ko sabihin ng isang tao na kahit ayaw niya. So, pamingin sa niya, okay, hindi na tulong. Okay, next, expedition please. Letter C daw. Pagkabay sa isang tao na hindi tumadaan sa korte. So, tama ba siya? Okay, siya ay tama. Okay na. Yes. Anong tama sa Berna? Letter A ba? Sure? Okay. Tama sa babae. Letter A. Harassment. Ibig sabihin, pananakot o pang-inistorte o paggugulo sa isang tao para takutin o pigilan siya sa kanyang ginagawa. Tandaan na, pang-gugulo. So, yun yung mga salita na gagamitin ni mamamaya na bakit hindi mo maintindihan. Okay, next. Tayo ay, ano? Tayo ay magbabasa. Okay, everyone, pag-ibasa ng sabay-sabay at malakas. Okay, next. Okay, so may naiintindihan ba sa inyong pagbasa? Alam kung meron kasi nagasulat kayo. So, titignan natin kung meron kayong naiintindihan. Meron tayo gawain. Tinatawag ni Ma'am ito na tama o mali with a twist. So, ano kaya yung twist na yun? So, ang tanong ko, tukuyin kung ano, kung ang mga pangungusap ay tama o mali. Sa halip na sagot ang ibigay, sundin kung ano ang nasa larawan at sa pamamagitan ng larawan ay malalaman ang inyong sagot.
So, ibig sabihin, hindi si Ma papayag na sabihin ng inyo yung salita na tama, mali. So, dapat sundin nyo yung nasa larawan. Okay, ready na? Okay, dahil ready na, sino kaya ang sasagot sa number 1? Sino yan? Okay, sino kaya ang sasagot nito? Si Abdullah. Yes, Abdullah. Ano kaya ang sagot sa number 1? Ano? RA 9262. Ang sagot ni Abdullah ay ano to? Tama. Okay, tama si Abdullah. Okay, next. Ada. Sinong gustong sumagot? Si Bauda. Saan si Bauda? Bauda Jayhana. Yes! Anong tama sagot, Bauda? Pakiulit. Sige, si Bauda, kung anong tama sagot? Sige, anong tama sagot, Bauda? Sige. Okay, ganito daw. Okay, mali yung sagot. Bakit mali? Sabi ang monsters sa Regina. Ano tama sagot dito? Okay, very good. Okay, next, number 3. Ayan natin. C. Okay, yes. Ay, Chantal, tapos ka na. Okay, Shella. Kaya natin si Shella. Ano sagot, Shella? Ganito daw. Kaya mo natin sundin yung mukha? Okay. Number 3, Republic of Number 8371 ay kumigilala sa kapabaan ng mga matutulong pamayanan. So, sagot ni Shai na ay tama. So, tama sagot ay tama. Okay, last number. Okay, last number. C. Dali. Okay, so, ngayon, yun yung mga halimbawa ng karapatang tao dito sa Pilipinas, yung binasa ninyo at sinagutan. So ngayon, mag-umpisa na tayo. No? So kung ano yung ating mga issue, tutukoy yung issue. So ang una ay, pagpatay sa mga tagapagtanggol ng karapatang tao. Okay, wait lang ha. Tandaan, merong rule si ma'am. Kapag nagsabi si ma'am ng Darna, lahat kayo ganyan. Kapag may naiwan na hindi tumaas yung kamay at narinig yung salita kung Darna, siya yung sasagot sa aking katanungan. Diba? Tandaan ha? Ay, anong oras? Sinasabi ni ma'am yung Darna. Ano nga ulit? Sabi ko Darna. Okay, very good. Okay, muna yung pagbagay sa mga tagapagtanggol ng karapatang tao. Okay, pag-ibasa? Ang mga human rights defenders sa Pilipinas ay pinapatay dahil sa kanilang paninigin sa mga karapatang tao. Maraming grupo o individual ang gustong manahimikin sila upang hindi maitalaban ang pagkakataon. Okay, familiar pa kayo sa sinasabi nating mga human rights defenders o mga tagapagtanggol ng karapatang tao? Sino sila? Siyempre, mga tagapagtanggol. Pero sino sila? Di ba nakita nyo doon sa mga video yung mga tao na nagprotesta doon sa may labas ng office ng Pangulo? Nagaganyan, then may hawak sila ng mga cards, di ba? Ipaglaban ang karapatan, ang kalayan, siguro, yun. So, kasi sila doon sa labas na,
Sila yung mga, sila yung tulong upang ipaglaban yung mga karapatang pantao natin na hindi namamalaya ng gobyerno na naaatakan na sumusobra na yung mga rules na ginagawa nila. So bilang isang human rights defender, hindi po siya basta-basta. Bakit? Kasi po, kapag ikaw isang human rights defender, yung isang paa mo po ay nasa hukay na. Diba? Kasi kapag ikaw isang human rights defender, hindi lamang kaibigan mo yung kaaway mo. Yung pangulo, yung mga sikat, mga kilalang mga tao, mga mayayamang tao. Sila po yung magiging kalaban mo kapag ikaw isang human rights defender, ikaw yung nagtatanggol sa mga tama. At ikaw yung human rights defender na ginagamit mo yung boses mo upang malaman ng tao yung mga maling ginagawa ng mga opisyales ng gobyerno o kung sino man siya dyan. Okay? So yun yung gawain. So bakit sinasabi ko na nasa yung isang paapa na sa hukay na? Kasi kapag ikaw isang human rights defender, ikaw ay pinagana ng gobyerno na red tag. Ibig sabihin ikaw ang isang rebelde. Ma'am, bakit rebelde? Kasi hindi ka na sumusunod sa mga protocol na gobyerno. Ikaw ay parang naging kalaban ng gobyerno. So kahit hindi ka rebelde, tinatawag ka red tag kasi nga kalaban ka na ng gobyerno. Maganda mangyayari kapag kalaban ka na ng gobyerno. Pwede mangyari sa'yo ito. Extrajudicial killing. Ano ito, diba? Papatayin ka na walang, hindi dumadaan sa pwede o legal na proseso. So, meron akong halimbawa dito. Siya ay kilalang human rights defender. Sino na ba akong kilala sa kanya? Yes, si Zara Alvarez. Pamilya sa inyo? Hindi. So, siya si Zara Alvarez. Si Zara Alvarez ay isang miyembro ng human rights defender. Yung sabihin defender si Zara Alvarez sa Bacolod City. Siya po ay isang presidente ng isang organisasyon ng karapatang pantao. Lumalaban sa ating karapatan bilang mamamayan ng Pilipinas. Ngunit, noong August 17, 2020, si Zara po ay namatay. Bakit namatay si Zara? Pinapalinig siya ng kanyang kalaban. Sa anong paraan? Okay. Si Zara ay pinatay, pinagbabaril siya. So si Zara po, noong August 17, lumabas lamang upang bumili ng kanyang ulam. Pero hindi na po makabalik si Zara sa kanilang tahanan kasi siya po ay pinatay habang naglalakad pa ulit. So, naging sikat ito o naging viral ito na issue dahil kilala ito si Zara Alvarez na defender at tumawag ito sa office na human rights sa ASEAN. Na meron pala mga issue ng pagpatay sa mga defenders natin upang mapatahimik sila. Patahimikin mo yung bunganga para hindi malaman yung bawal. So yun yung ginagawa nila. Pinapatay nila yung mga defenders natin. So diba, hindi po isang madaling gawain itong pagiging defenders na tagapagtanggol ng karapatang pantao. So ano yung nagiging solusyon natin dyan? So, dito sa Pilipinas, meron po tayo RA 10368 o tinatawag natin Human Rights Defenders Act. So, ito po yung batas na nagbibigay proteksyon sa mga defenders natin kapag merong harassment, threats at karahasan. So, kapag nakaranas sila niyan, ay pwede nilang pasukan sino man yung tao na sumuntok ng sakit, nag-harass ng kamay sa kanila. Next, ASEAN. Pagdating sa ASEAN, AICHR initiative. So, ano ginagawa nila? Nagkakaroon sila ng monitoring, dialogue. Ang dialogue, ibig sabihin ko niyan, pero meeting na nangyayari. Nag-uusap yung mga miyembro ng AICHR kung ano yung mga initiatives na dapat gawin upang masolusyonan yung issue ngayon. Okay, Dana! Okay, yes, Julia! Ano nga ulit na ginagawa ng AICHR? Nagkakaroon sila na? Ano ginagawa nila para masolusyonan? Ha? Ano ito? Ano ibig sabihin ito? Ano ibig sabihin niya?
relihiyon. So, sino yung may relihiyon? Ano yung iba mo yung relihiyon? Sino ka na? Sure, okay, lahat po tayo may relihiyon. Dahil meron po tayong karapatan na piliin kung anong relihiyon yung ating papasukan, kung ano yung ating paniniwalaan. Okay, yun yung ibig sabihin dito. Pag-ibasa ko na nasa ibaba lahat, okay? So isang magandang paraan, pero maganda yung meron tayong relihiyon. Ngunit, nagiging issue yun kapag, no? Pinipilit po tayo ng mga leader natin na gawin yung isang bagay na hindi natin gusto. Na lumalabag na sa ating karapatang pangtao. Tulad ng ano? Okay, inuutusan kita, lumabas ka, sabihin mo sa miyembro mo, kumuha ka ng 100 each family. Dahil magpapatayo tayo ng isang programa sa simbahan. Pero ang totoo, ay doon lamang po sa leader na kapunta. So, nabilang ba yun sa'yo? Napilitan ka, gagawin mo yun? Sure ka, gagawin mo? Okay, hindi kasi po, mali po yun. May karapatan po tayo lumindi, no? Kapag mali na yung pinapagawa sa atin. Okay, tandaan, kapag yung isang relihiyon ay nagkakaroon ng sapilitang gawain, hindi na po yun siya okay. Legis na po yun siya. Anong tawag po natin dito, So, Urban Bayanihan Services in INC. Ang sinasabing Doomsday Code na inimbestigahan sa Pilipinas. So, ipag-refer ko sa inyo sa Urban Bayanihan. Wala nakikita nito sa Jessica Solo. I-feature ko sa Jessica Solo. Yung isang community na makikita mo sa mundo. Tapos makikita mo yung bahay nilang puro puti. Yun yung sa Urban Bayanihan Services. Para siyang grupo. No? At sila ay merong leader. Ito siya si kilala. Bakit sino magsabi ng si Aguila? Bakit kilala mo siya? O, pinapanood niya daw, yung iba hindi nakapanood. So, siya yung leader ng Socorro, si Senior Aguila. So, bakit naging issue? Naging trending itong organisasyon na ito. Alam niyo ba na sa Socorro na religion ay pinipilit yung mga 14 years old na ipakasal sa 18 years old na lalaki? Yes po, dahil kapag ikaw ay nasa Socorro, tapos sundin mo yung doktrina at rules ng kanilang leader si Senior Aguila. So yun yung rules doon, magpakasama 14 years old sa 18 years old. Pinipilit. Saan ito yung mas kaya doon? Kapag yung 14 years old, pinakasal at gustong palihan ng lalaki sa pagtulog yung babae at hindi pumayag yung babae, pwede po na pilitin ng lalaki na makipag-pati sa babae. Kasi kung sa atin, pwede ba yun? Hindi kasi tinatawag doon ay rape. Pero pagdating sa Socorro, pwede dahil sa kanya, doctrina or rules. So, parang lumabag na po siya sa karapatang pangtao. No, na pinipilit yung isang bata na magpakasal, magipagtalit, no, sa isang maganda. At ang mas malalang pagod dyan ay, mag-inip. Si Senior Aguila, pwede niya kung galawin yung asawa, yung babae, kahit yung asawa na siya. Kasi vision siya sa doktrina at rules niya. Na okay lang yun kasi ako naman yung Diyos niyo. Kasi akala nila si Senior Aguila, siya yung kasunod ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya so okay lang ba yun sa inyo na ganun yung religion? So diba hindi? Kasi lumalabas na siya sa karapatang tao. Yung pagdulot ng isang bagay na ayaw. Sa mga lalaki naman po, ay yung years old pa lamang na nag-training po ng army sa kanila na maging presente. Na meron po silang mga army doon sa mundo. Tapos mag-training ka. Ito dapat nag-aaral yun. Meron tayong karapatan sa edukasyon. So yun parang ay lumalabas na siya sa karapatang tao. So ano kaya yung magiging solusyon ng Pilipinas patungkol dyan? So, nandyan po ang 1987 Constitution, Article 3, Section 5. O itandaan itong 1987 Constitution, Article 3, Section 5, at yung iba po mga articles sa Bill of Rights, yun po yung pinakamataas na, pinakamataas na pinakamataas na, magtaas na meron tayo sa
natin. And then pagdating naman sa DOJ at anti-discrimination policies, for example po natin dyan, no? Kapag sa isang divisory o tindahan, ipinabawal yung, okay, bawal ka pumasok kasi Christian ka, bawal ka pumasok kasi Muslim ka. So pwede po nilang takasuhan ng tindahan na yun na anti-discrimination policies. So dapat po, lahat na mali yun ay pantay-pantay, di ba po? Di ba po? Okay, makapag po tayo na maayos para hindi po tayo matawag. Okay, ang next naman natin na issue ay ang karayaan sa orientasyong sexual at pantay na karapatan sa lahat ng kasarian. May hilahan, nakibasa? Ibig sabihin nito, meron tayong kalayaan sa pagpili ng ating, ibig sabihin nito kaya sexual yung gender natin. Okay? So may karapatan tayo pumili kung gusto natin maging babae, lalaki, gay, lesbian, transgender. So, yes, meron po tayong karapatan dyan, no? At yun po yung isang bagay na hindi naiintindihan ng ibang tao. Yung mga hindi nakakaintindi, sila yung nagiging rason kung bakit meron na tayong tinatawag na discrimination. No? Kapag hindi mo naintindihan na, ay bading, dito sa classroom, may nagabuli ba dito? Meron? Sa tingin nyo, okay lang yun? Bakit? Yung nagabuli, hawak mo ba buhay niya? Napagbawalan mo siya? Na maging kung sino siya? Sino yun? Okay. Okay, bad yun siya ha. Tandaan nyo, bad yun siya. Okay, lahat tayo, kahit ano ba yung gender natin po, pantay-pantay po tayo, lahat. Kung maiwasan natin, yung tinatawag na discrimination. Okay, so, ano ang isang halimbawa ng isang discrimination? Kapag may isang tao na hindi sumasang-ayon sa iyo, gender. Halimbawa po natin si Jennifer Laude. So, sinong nakakilala kay Jennifer Laude? Wala? Sa balita, nakapanood nito. Sino meron? Baka naaalala nyo. Kasi si Jennifer Laude po ay isang transgender. At nakilala niya ang isang US Marine na si Joseph Scott Pemberton. Nag-isa niyo doon sa may balita yung gwapo na Marine na Amerikano. Siya, yun po siya si Joseph Scott. No? Yung naging kaibigan ni Jennifer Laude. So yung story ko na ito ay pumunta na nakilala silang dalawa at nagpumunta po sila sa isang motel. Okay, pumunta sila sa isang hotel. Ngunit, sa Olongapo City, ngunit, noong October 11, 2030, natagpuan po na patay na o wala ng buhay si Jennifer Laude doon sa may room na yun, sa room ng hotel na yun. Bakit kaya? So, sabi ko ng pulisya, ay nagkaroon na hindi pagkakaintindihan si Jennifer at saka si Scott. Kasi sa isip ni Scott, na babae si Jennifer. Hindi niya alam na transgender pala siya. So, ikaw na hindi ka sumasang-ayon o hindi mo pagkat yung ganoong klaseng gender, di ba magagalit ka? Yung iba, yung gano'n yung pag-iisip. So, ano na lang ni Joseph Scott, pinatay niya po si Jennifer sa pamamagitan ng ano, nilubog niya po yung ulo ni Jennifer doon sa may CR na may buhay. Sinakal niya at ilubog niya. So, doon po nakita na wala ng buhay si Jennifer Laude. So, dito pa naman yung show, makikita niyo yung discrimination doon, di ba? Na hindi tanggap ng ibang mga kalalakihan yung ganoong gender. So, dapat hindi po tayo gano'n. Di ba makapansin nyo, ngayong panahon to ay okay lang na magkaroon ng relasyon sa kapwa mo lalaki, kapwa mo lalaki. Basta yung importante to ay mahal mo ng isa't isa at merong respeto. Ang anin mo naman yung pagkakaris mo na magkaiba kayo ng gender mo, yung basta sa'yo, sinasaktan ka. Di ba? So, yan importante po yung respeto pagdating sa pagpili ng iyong sarili gender. Okay, so ano yung mga solusyon pagdating sa mga issue na ito? Okay, pagkibasa po na, sa silid ko, meron
isang batas. Ngunit yung batas na yun ay hindi po siya nagsasabi ng patungkol sa LGBTQ. Okay? Wala pa pong batas patungkol sa LGBTQ. Kasi yung tama yung gusto nilang ipaglaban sa may korte, yung SOGI Bill, Equality Bill. So hanggang ngayon po ay hindi pa po siya pinapayagan ng aming korte na mayroong ganoong klase ng bill. So yung SOGI Bill po, yun yung nagbibigay ng proteksyon sa mga LGBTQ members sa kanilang karapatan. Okay, kapag sinumpong ka, pwede ka ng kasuhan kapag meron ng SOGI Bill. Kita dati mo ngayon po, wala pa po siya. Pagdating sa asulan, asahol po siya ng human rights. Nakapasok po yung mga LGBTQ sa batas ng human rights. Okay, tandaan po, ininalaman na nila yung SOGI Equality. Okay, yung pinaka last nating issue ay okay ano siya? Dahil Yes, Antonio! Yun yung gusto ko, Antonio! Antonio! Okay, Antonio! Pakibasa na nagkakala, hindi ko lang. Hindi ko na sa pamamamayal. Ibig sabihin na kapalong po dyan yung mga TV stations, mga radio stations. So sila po ang nagkakatala ipangayag yung mga balita na totoong nangyayari dito sa Pilipinas. Dahil po tayo ay nakikinig, naniniwala tayo. Diba nakikita natin sa Facebook pa, okay na Antonio, wako ka na. Okay na, diba nakikita natin doon na radio sunod doon sa Manila, radio, jispis yun ho. Diba? Kasi tayo ay naniniwala sa mga pahayag na pinapalabas ng mga media. So sila po ay may karapatan na ipahayag yung mga ganoong information na hindi mo naninialam yung gobyerno. So ano tayo po natin dyan, bakit siya naging issue? Wait lang po. Okay, yung mga dahil po natin dyan ay yung ABS-CBN. ABS-CBN. Sino pamilya dyan? Okay, di ba ang ABS-CBN? Wala po siya, di ba? Pinakulos po siya. Pinalitan po siya ng Kapamilya Channel. Yes! Pinatanggal po siya kasi hindi po po nagabayan ng tax yung ABS-CBN. Ngunit, ang sabi doon sa balita ng Kasilan na dahil po yun sa mga balitang pinapalabas ng ABS-CBN. Diba ng 2020, ang pangulo natin si Rodrigo Roa Duterte. So yung mga pinapalabas ng ABS-CBN, yung mga balita patungkol sa mga maling gagawin ng ating pangulo, ng ating gobyerno. So parang isa siyang rason na hindi nila kabayad ng tax, pero gusto nila magpahitigin ang ABS-CBN. So ano yung mga solution doon? Meron po tayong 1987 Constitution, Article 3, Section 4. Yun yung ba? Protection of freedom of speech, expression, and press. So meron po tayong kawalaan at karapatang sabihin ko ano yung gusto natin sabihin. At pagdating naman natin sa ASEAN, meron po tayong ASEAN Human Rights Declaration at ASHR Direct, yung Principles of Journalism and Press Freedom. So nagkakaroon sila ng meeting, at ang meeting nila na nakakaroon ng mga seminar at mga programs patungkol sa karapatang pagtao, patungkol sa karapatan sa pamamahalan. So nagkakaroon ng alaman yung ating mga TV anchors, yung mga taipagpulan natin sa kung yung karapatan na meron sila. So naiintindihan sa inyo yung aming share? Sige na, meron ka na
Kapag yung isang komunidad ay hindi pagpapantay, mapagkato. Yes. Walang kalayaan. Sige, sino pa yung ibang may sagot? Maraming salamat sa mga sagot. Yes. Walang karapatan. Sige, isipin natin na dito sa loob ng classroom, hindi mo yung pagpapantay. O di mas mataas yung level ng lalaki kaysa sa babae. Ano nangyayari? Ha? Mga away, hindi mo yung pagkakaintindihan dito sa loob ng ating klase. Okay, number 2 na tanong. Sa mga problemang pinakaharap na may kaugnay sa kapapatao sa Pilipinas, alin sa tingin mo ang may pinakamalaking epekto sa kabataan at bakit? Sige, sino? Isang issue, isip ko ng isang issue na nakaka-apekto sa inyo. Na may connection sa inyo. Yes, Christian! Sexual, let's be with sexual abuse. Di ba parang allergic siya dito sa atin ng mga kabataan ng sexual abuse? O kasi na tayo may idea. Yes! Okay, yung pang-aabuso na sa nanay at sa kanyang anak. So, importante mo na malaman po natin yung mga pagkakang tao natin. Okay, dahil dyan, intindihan na kung ano yung ating leksyon. Okay, hindi na natin mamaya. Okay, ngayon, meron tayong isang gawin. Sinatawag ito ni Ma'am na kwento ng karapatan. Okay, ang kanutot, kahati na tayo sa apat na grupo. Bawat grupo ay gagawa ng human diorama na nagpapakita ng isang apat sa karapatang pantao sa Pilipinas. Pagkatapos ng 5 minuto, ay bibigyan ko kayo ng 1 minuto na pakipresent ka. Okay? Kapag sabing freeze, mag-stop na po. And then yung leader, siya ang mag-explain. Okay, group 1. Group 2.
one? Rema? Yes, Rema. Mabigyan ng isang issue at posibleng solusyon nito. Sige. Ano kaya sa tingin mo, Rema? Mabigay ng isang issue. Wala? Okay ba, my friend, Rema? Yung kaibigan mo, best friend, si? Okay, China na ba? Ano sagot? Mabigyan ng isang issue. Ano yung issue? Bakit ba yung issue nilalaki natin? Kung mabigyan ng isa. Ala, hindi na nalimutan. Makinig tayo muna. Sagot na siya. Sige, sige. Okay, so ano yung posibleng solusyon doon sa issue yun? Mabigay ng isang solusyon. Wala bang sulat na? Sige, mabigay ng isang solusyon dahil. Meron? Wala. Bilisan. Ano na? Okay, sige. Sino bang gusto magbigay ng isang issue? Customer, sino gusto magbigay ng isang issue? Si Miggy lang ba? Yes. Anong issue? Yes po. Okay, so meron ka bang solusyon? Magbigay ng isang solusyon dyan. Ano? Solusyon niya? Sige, sabihin mo. Solusyon? Solusyon ba yan? Okay, mabigay. Okay, tama na yun. Tama yung issue. Mabigay ng solusyon kapag sa issue na yun. Kapag sa LGBTQ. Ano? Ba yan? Okay, ba yan? Yes. Okay, so dito po sa LGBT, patuloy pong pinag-arapan mo sa LGBT nila. So wala pa po silang batas sa katanggol. Pero, okay? Okay na po. Yes, one po dito po ito. Pagkakaroon po tayo na stop na. Okay, please po. Babalik lang po. Okay, bilisan po natin. 1 minute. Turn over. Okay. 1 minute. Sige na, mabilis lang yan. Madaling lang yan. Letter lang po, letter lang. Mabilisan. Ready na po po. Okay na po po. Okay, number 3.
na? Madali lang yan sa masyado. Okay, number 5. Okay, tapos na? Opo, ma'am. Okay, tapos na? Okay, bata pa ba tapos na? Never exchange my time with your children. Siblings. Ay, sorry, mali. Siblings na lang. Okay. Check. Okay, check. Number 1, B. Number 2, C. Number 3, E. Boy. Number 4, dog. Number 5, girl. Okay, sino nakasunod? Okay, pasok ko yan. Basa. 1, 2, bakit basa? 3, 4, 5. Itasa dito sa harap. Eh? Bakit yan lang? Sibit kami! King kami! Nandun din kami! Reward dahil.